Ito na nga ang huling araw namin sa may Boracay. Kung kailan nga huling araw na namin dito guys ay alas 9 na talaga kami nagising. Kaya nga po paggising ko agad ay agad na ako nag-video para po mablog at mapakita sa inyo. Dahil nga uuwi na kami ay nag-aayos na kami ng aming mga gamit. Ang expect ko nga pag huling araw na namin dito ay maliligo lang kami ng maliligo sa dagat. Pero hindi, talagang nagsawa na kami. Alam nyo yun guys, parang wala na kaming ganang maligo. Gusto na lang namin maglakad-lakad para masulit yung nalalabi naming oras dito. Dahil nga po mamayang alas 6 pa yung flight namin. Bago po kami pumunta ng airport ay maglalakad-lakad muna kami para kumain din. Syempre guys, pauwi na kami kaya kakain talaga kami sa may pang-sosyalin na. Di naman po siya ganun ka-sosyal pero first time lang po namin kakain doon. Wala po kasing ganung restaurant sa may Manila. Alam ko nga po bibihira lang na may ganun. Isang branch nga po nila ay dito sa may Boracay. Ayan nga guys, kahit napakainit talaga ay kailangan naming lumakad. Pero promise, hindi po talaga nakakairita yung araw dito. Kaya may enjoy mo rin po yung sariwang hangin. Luminaw! Ang ganda ng paningin ko. Ganda ng view. At halata nyo naman po sa mga mukha namin na talagang sobrang iitim na namin. Talagang nagbabalat na po yung aming mga mukha. At dito nga po kami kakain sa may The Sunnyside Cafe. At wala naman bago guys, ang nag-recommend pa rin po nito ay si Daddy Mike at si Mami Pao. Talagang kahit anong i-recommend nilang mga pagkain ay talagang napakasarap. At yung in-order nga po namin pagkain dito ay yung chorizo mac and cheese. Nakakala mo po sa unang tingin ay napakakunti pero pag kinain mo talaga guys ay talagang mabubusog ka. Kala ko nga po noong una ay kukulangin sa akin yun pero habang kinakain ko na ay ang bigat pala sa tiyan. Kaya nga po nung naubos ko na ay talagang nabusog ako pati nga po yung dighay ko. Yun pa rin yung lasa. Kahit nga po nung asa airport kami pag dumidigay kami ay talagang lasang mac and cheese. At hindi nga lang po siya chorizo mac and cheese. May kasama rin po siyang dalawang tinapay. Na talagang may kalasa po siya. Bihira ko nga lang matikman yung lasa na yun guys. Naalala ko nga yung lasang ganun guys. Pag nakakatikim lang po ako ng ganun ay pag kumakain kami sa mamahaling restaurant. At nung tapos na nga po kami kumain, nagpahinga lang po kami ng saglit pagkatapos ako ay nag-CR. At syempre, pag kumain ka, kailangan magbabayad ka rin. At habang nagbabayad nga po si Daddy, ayan, nagbibideo na rin ako. Sabi nga rin po ng mga magulang ko dito ay makalipas lang ng ilang buwan ay babalik talaga kami dito. At nag-deal pa nga po kaming lahat. Kahit nga po uwi na kami sa may Manila ay napakasaya na rin namin. Yes guys, may halong lungkot nga dahil babalik na kami sa aming bahay. Talagang may kakaharapin na naman po kaming iba't ibang problema. Pero sa kabila nun ay uuwi naman kaming nakangiti. Dahil nga po nakaalis kaming pamilya. Sa 6 na araw na yun ay napakakulang talaga. Kaya nga mag-iipon ulit kami guys para makabalik po dito sa may Boracay. Syempre konting ipon pa, konting panalangin pa, konting pangarap pa sa mga susunod na taon ay sa ibang bansa naman kami magta-travel. Wala naman imposible guys basta pag-iipunan mo. Syempre kung gusto mo talaga kailangan mo gawan ng paraan. Kailangan mong kilusan, kailangan mong sipagan. Hindi naman kasi pwedeng mangarap lang ng mangarap tapos hihintay mo lang yung swerte. Kailangan po talaga ng diskarte. At nung tapos na nga po kami kumain at nakapagpahinga na rin ay sumakay kami ng e-trike. At kay Kuya Junel nga po kami sumakay sa pinagsakyan din po namin nung nag-land tour kami dito. Pagtas nga po namin sa e-trike sa may barko naman po kami sumakay. Pagkatapos ibababa po kami sa may sakayan ng tricycle para po pumunta na dito sa may airport. Syempre guys, may Starbucks dito. Hindi naman pwedeng uuwi kami ng Manila nang hindi nakakapagkape dito sa may Boracay. Talagang pagbaba po namin sa airport, pag-check po ng mga gamit namin ay dumiretso na kami dito. Dito na nga lang po kami nagpalipas ng oras. Dito na lang po kami nagkwentuhan. Dito na po kami nagpahinga, nagplano ulit na babalik pa kami dito. Malapit na nga po yung flight namin guys ay agad na rin po kami pumunta sa may bus. Yung bus nga pala guys ay ihahatid ka niya sa may papunta na talaga sa may eroplano. At ayan nga guys, so nakakalungkot. Pauwi na kami ng Boracay nung nagkaroon ng sunset. Nung mga kasagsagan namin sa may Boracay ay nag-aantay talaga kami ng sunset kaso wala naman lumalabas. At kung kailan nga pabalik na kami ng Manila ay napakaganda talaga ng sunset. Kaya nga talaga nagkaroon pa kami ng pag-asa para bumalik pa sa mga susunod. At habang papasakay nga po kami ng eroplano ay paganda na rin ang paganda yung sunset. Pero nung biglang sumilip yung kapatid ko ay parang biglang pumangit yung view. Joke. At sa mga magtataka nga po dyan kung bakit ngayon ko lang po ito na-upload. Sobrang na busy na po kasi kami sa may school guys. Alam nyo naman po na isang linggo kami umabsent kaya nga po nung pagbalik namin ay
ay talagang hinabol na agad namin yung mga na-missing namin. Dahil mahirap na po guys, grade 10 na kami ni Kuya Troy at graduating na kami, mahirap nang hindi makapasa. Talagang baka hindi kami makapag-marcha sa April. Pati nga rin po yung kapatid kong bunso, graduating naman po siya ng grade 6. Kaya nga po nung pag-uwi namin sa May Manila ay talagang puro gawain agad yung aming mga ginawa. Lalong-lalo na po talaga sa pag-aaral namin. At pag-uwi nga din namin, hindi talaga agad kami nakapagpahinga o nakaiga sa may igaan. Nilinis po muna namin yung mga kalat. Kasi guys, bago nga kami umalis sa May Manila ay napaka-excited namin. Talagang hindi namin namamalayan ay talaga nakakapagkalat na kami noon. Pero na pag-uwi naman namin ay agad na rin namin niligpit. Pati na rin po yung mga gamit na ginamit namin sa may Boracay, agad na rin talaga naming inayos. Para wala na po kaming aayusin kinabukasan. At pag-uwi nga rin po namin sa may bahay, agad naman dumiretso sa church si Mami at Daddy. Pagkatapos kumain na rin po kami at agad nang nagpahinga. At umuwi nga po kaming napakasaya.